Brothers and sisters, welcome to Elim. There is something important that the Lord tells us in Proverbs 21 verse 2. All your ways may be straight in your own eyes, but it is the Lord who weighs hearts. Sa Tagalog, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Kawikaan 21:2. Many times we think that what we are doing is right, but the Lord looks into our motives. Do you help others for their own good, or is it for self-promotion? Is the financial bottom line your priority in life? Do you serve the Lord to feel good or to glorify Him? These are just a few questions that we have to ask ourselves every now and then. We may look good to others, but the Lord examines our true intent. Let us make sure that we do things for the right reasons. The Lord reminds us in 1 Samuel 16, verse 7, God does not see us a mortal who sees the appearance. The Lord looks into the heart. May the Lord find pure intentions when He looks into our hearts. In Jesus' name, Amen. Good evening, brothers and sisters. Hello and welcome to the online Elim gathering. It is September 24 and it is a special day. Aside from it is my birthday today, it is also our weekly date with the Lord, together with our brothers and sisters all around the world. So to start our gathering tonight, the Lord says in Isaiah chapter 2, verse 5, O house of Jacob, come and let us walk into the light of the Lord. So, what are we waiting for? Let us stand up and let's sing our praises to the Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thank you, Lord, for all of the blessings that you have given to each and every one of us. Thank you for always filling up our cups. And we pray, O Lord, that we may always see your light, even in the midst of darkness. In Jesus' name, amen. So brothers and sisters, let's now settle down, get our pen, notebook, and Bible as we will now listen to the goodness of the Lord through our teacher of the word, full-time servant of the Lord. Please help me welcome Brother Rommel Benitez. Hello mga kapatid at mga kaibigan. Naalala niyo pa ba yung awit na simple lang ni Ariel Rivera? Sabi sa kanta, masaya ang buhay kung simple lang ito. Ito ang tatlong unang linya ng koro sa kanta. Simpleng buhay ay kay ganda. Mayroong ngiti, mayroong saya. Walang hindi magagawa, lalo na't simple ka. Makikinabang ba ang isang tao sa simpleng buhay lamang? Meron nga bang kabutihan ang simpleng pamumuhay? Si Jesus ay namuhay ng simpleng buhay at namuhay siya ng may kapangyarihan. Sabi ni Brother Willie sa kanyang librong Prayer Power, Jesus was the simplest person in the world, in the universe. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay ilan sa mga katangian ni Jesus sa kanyang simpleng buhay. Una, si Jesus ay simpleng manalangin. Sabi nga ni John Ortberg, simple prayer is the most common type of prayer in Scripture. Ang katotohanan niyan ay si Jesus pa mismo ang nagturo ng napakasimpleng panalangin sa mga disciples niya, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ito ay pagpupuri. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ito ay pagtalima. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ito ay paghingi. At patawarin mo kami sa aming mga sala bilang pagsisisi. Simpleng manalangin o panalangin ang tinuro ni Jesus sa ating lahat. Simple lang manalangin si Jesus. Una, present siya palagi. Jesus is always present when He prays. Hindi siya tulog, hindi siya abala sa ibang bagay habang nagdarasal siya. At wala siyang ginagawa na iba kundi ang magdasal at nakapokus siya sa Diyos. Sabi sa Luke 5 verse 16, Jesus often went away to other places to be alone so that He could pray. Sa Pinoy version, pero pumupunta siya sa liblib na lugar para mag-pray. Jesus would withdraw to deserted places to pray, and praying alone allowed Him to focus on God, and He developed the discipline of spending time alone with God. Pangalawa, nagtitiwala si Jesus. Jesus trusts the Father's will. Sabi rito sa Matthew 26 verse 39, lumayo siya at nagpray na nakadapa sa lupa. Tatay, please, kung pwede lang po, huwag ko sanang maranasan ang paghihirap na ito. Pero hindi po ang gusto ko, kundi ang gusto nyo ang masunod. Sa kanyang panalangin, panatag ang loob ni Jesus kung anuman ang kalooban ng kanyang Ama. Prayer is rooted in our relationship with Jesus and the Holy Spirit. Pangalawa, simpleng magpasalamat. Sabi sa John 11:41, pagkatanggal ng bato, tumingin si Jesus sa langit at sinabi, Tatay, salamat at pinapakinggan mo ako. Ito yung pagkakataon na pinuntahan ni Jesus ang libingan ni Lazarus. Sa pagpapasalamat, nakikilala ang isang Kristiyano. A general attitude of thanksgiving
in both trials and blessings of life distinguishes a Christian. Sabi sa 1 Thessalonians 5:16, lagi kayong maging masaya, lagi kayong mag-pray, at magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Ito ang gusto ng Diyos na maging buhay nyo kasi nakipag-isa na kayo kay Christ Jesus. Sa makatuwid, gratitude is rooted in acknowledging Jesus Christ. Pangatlo, simpleng mamuhay. Ibig sabihin, detach. Sinabi ni Jesus noong kaharap niya si Pilate, hindi sa mundong ito ang kaharian ko. John 18:36. Malinaw po kay Jesus na pansamantala lamang ang kanyang pagtigil sa mundo, sapagkat lilipas din kung ano ang meron sa mundo. Kaya't ang paalala ni San Pablo sa atin sa unang Korinto 7:31, ang mga gumagamit ng mga bagay dito sa mundo ay hindi dapat mawili sa mga bagay na ito, dahil ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Gusto ko sana maging malaya kayo sa mga alalahanin sa mundong ito. Paano natin gagawin yan? Una, pahalagahan natin si Jesus. Ito ang sabi ni San Pablo. Dati, kinoconsider kong mahalaga ang mga yan. Pero ngayon, dahil kay Christ, wala na yang kwenta sa akin. Oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng mga bagay kasi mahalagang makilala ko si Christ Jesus na Panginoon ko. Philippians 3 verses 7 and 8. Pangalawa, maging kontento sa buhay. Be satisfied with what we have. Live within our means. Have some comfort in life but never too dependent on it. Okay lang na minsan komportable po tayo, pero huwag tayong dito umaasa palagi. Pangatlo, manatili sa salita ng Diyos. Dapat lagi kayong nakakonect sa akin, nakakonect din naman ako sa inyo. Hindi magkakabunga ang sanga kung mag-isa lang siya. Dapat connected siya sa mismong puno. Ganon din kayo. Hindi kayo magkakabunga unless connected kayo sa akin. Yan ang sinabi ni Jesus sa John 15 verse 4. At sinabi pa, kaduktong nito sa talata 7, if you remain in me, my words remain in you. Ask for whatever you want, and it will be done for you. Sa makatuwid, detachment is rooted in our devotion to God and His Word. Pang-apat, simpleng magtiwala o stillness. Sinabi ni Jesus sa John 6 verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, madamo ang lugar na yon at umupo nga ang mga tao. Ito yung pagkakataon na nagpakain sila ng napakaraming tao na umabot sa 5,000. Sa dami ng tao na pakakainin nila, ito lang ang sinabi ni Jesus, paupuin nyo ang mga tao. Grabe ang kumpiyansa at pagtitiwala ni Jesus sa Diyos. Pagkatapos paupuin ang mga tao, nagpasalamat na siya agad sa Diyos. At nakakain nga ang lahat at may sumobra pa. Parang sinasabi ni Jesus sa atin, relax lang tayo. Huwag ma-stress at huwag mag-alala. Ganyan din ang sinabi ni San Pablo sa Philippians 4 verse 6, huwag kayong mag-alala tungkol sa kahit ano. Instead, ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo at magpasalamat kayo every time na humihingi kayo sa Diyos. Sa makatuwid, stillness is rooted in our trust in Jesus. Panglima, simpleng kasiyahan o joy. Ano ang nagpapasaya kay Jesus? Ang makita niya na nagmamahalan ang tao, ang mga pamilya, ang lipunan natin, ang ating simbahan. Sinabi ko to sa inyo para magkaroon kayo ng kasiyahan na gaya sa akin at maging masaya talaga kayo.
Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Mula sa John 15 verse 11 to 12. Ang tunay na kasiyahan ay nababalot sa pag-ibig na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, na nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin sa sangkatauhan. Sabi ni Saint Therese of Lisieux, "The world promises us pleasure, but it is only in Jesus that we find joy." Sa makatuwid, joy is to remain in Jesus' love. Mga kapatid, simple lang po ang ating Panginoong si Jesus. Tularan natin siya na mamuhay ng simpleng buhay. Simpleng manalangin, simpleng magpasalamat, simpleng mamuhay, simpleng magtiwala, at may simpleng kasiyahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Elim Community's vision is to spread the good news to the ends of the earth. If you want to be part of this work of evangelization, please give your tithes, love offerings, and donations to any of the following accounts. Prayer of Our Lady of Elim. O dear Mary, Lady of Elim, sweet and pure, pray that your Son Jesus will to innocence and holiness restore the hearts and minds of longing souls. Pray that the seed of glad tidings sown in our hearts will steer us to great hope, faith, and love. Pray for the vision and intentions of community and of the Church, that with the Lord's watchful care and generous provisions, they shall all be. Pray that the polluted world and all institutions will, from a powerful outpouring of the latter rain, experience the blessings of fresh living water, our renewal of the Spirit and healing for our land and of all nations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Elim Missions Prayer. Lord, I make myself available for the ministry of missionary evangelization, on my knees or in the mission field, within our borders or on foreign soil, for a single soul or for the multitudes. Empower me for abundant soul winning by your Spirit. Make me an instrument of your love and mercy, a witness bold and unashamed, and an inspiring bearer of the good news. Send us the laborers, technology, and resources to reach the world. Help us break barriers, overcome obstacles, and penetrate new territories, that all the peoples of the earth may know that you are God and there is no other. And to all those we reach, Lord, raise them up to become your true disciples. Here I am, Lord. Send me. In Jesus' name, amen.
Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Jesus, salamat po sa iyong halimbawa kung papaano kami makakapamuhay ng simple at makahulugan sa buhay dito sa mundo. Turuan mo po kami araw-araw na manalangin, magpasalamat, magtiwala, magmahal, at mamuhay ng simple at ayon sa iyong banal na kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. And that's it. Thank you everyone for staying up until the end, and we will see each other next week, same time, same day. Bye for now, and God bless. Sometime back each of us led a solitary life instead, thinking only of ourselves till one day he had to show the way.